Magsisinupo po ang lahat para sa awitin. Ang buhay ay isang paglalakbay na may simula at wakas. Ngunit ang mga alaala ay nananatiling magpakailanman. Sa bahaging ito, ating babalikan ang mga sandaling nagbigay kulay sa buhay ni Ninita. Mga sandaling nagpapatunay na siya ay biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Si Ninita bilang ina. Bilang ina, si Ninita ay naging ilaw at sandigan ng kanyang pamilya. Sa kanyang walang sawang pagmamahal, pag-aaruga at pananampalataya sa Diyos, hinubog niya ang mga anak na may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. Ang kanyang buhay ay patuloy na paalala na ang tunay na ina ay nagmamahal ng buong puso at may pananampalataya. Ang pagbabahagi bilang ina tungkol kay Ninita ay pangungunahan ni Isa Roberto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikiramay nyo sa amin ngayong gabi. Si Mama bilang ina, natatandaan ko kasi nung maliliit pa kami. Mahirap lang po kasi kami nung araw. Kahit pa. Mahirap lang po kasi kami. Magsasaka yung tatay ko. Siyempre, every year lang kami umaani, di ba? Si Mama, tinutulungan niya si Papa para
si Papa para makapag-aral kami. Magtitibla siya ng mga kakanin, gano'n, naalala ko yun. Para lang makatulong kasi hirap talaga kami nun. Tapos hindi na ako masyadong matandaan kay Mama. Ang natatandaan ko yung latest niya ngayon eh. Si Mama, mapagmahal na apo. Lahat ng apo niya, mahal na mahal siya. Ano ba? Lagi kasi kami nag-aaway ni Mama kaya wala akong ma-share. Actually kami kasi yung magkasama lagi. So lagi kami nag-aaway kaya wala akong ma-share talaga from. Yun lang natatandaan ko. Pero sa huling sandali ng buhay niya, ang lagi niyang iniisip yung kapatid kong na-stroke. Yun, lagi niyang iniisip si Gigi kasi kawawa naman kasi nga hindi na siya makapagsalita, malakad. So, yun po. Yun ang nakita ko sa kanya sa huling sandali, yung pagmamahal niya doon sa kapatid ko. Wala na talaga. Sa akin, lagi nga kami nag-away doon. Pasensya na po, yun lang. Salamat.
Bilang lola, si Ninita ay naging unang gabay ng pananampalataya ng kanyang mga apo. Masasabing sa kanyang mga dasal, payo at halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos, itinanim niya sa kanilang mga puso ang pananampalatayang patuloy na mabubuhay. Ang pagbabahagi tungkol kay Ninita bilang lola ay ibabahagi ni EJ Roberto. Magandang po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng pupunta dito at karamay na guro na aking lola na si Ninita Roberto. Gusto lang po isang video. Lola, sana masaya akong nasa ngayon. Salamat sa lahat ng gabay sa pagpapalala namin sa pagpapaalala mo at oras na ito. Sobrang maibig kita kasi ikaw lang kasama namin dito sa bahay. Wala nang magsasahin sa amin sa madaling araw. Pagpapaalala naman. Nagpulis ng bakuran. Kahit lagi tayo nag-aaway, wala naman kita. Kung mas marami natin galit mo sa akin, mas naalala ko pa rin yung mga pagpapaalala mo sa akin sa pag-aalaga natin. Thank you, Lola. Salamat sa lahat. Thank you. Salamat po. Sa kabila ng lungkot, ng pamamaalam, may mga alaala tayong pinangahawakan. Lalo na sa pagiging lola ni Ninita. Ang magbabahagi po bilang isang lola dito ay si Ginoong John Paulo Roberto. Hello. So, unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa mga nakikiramay sa burol ng aking lola, sa mga kaibigan niya, kapamilya, at sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Ayun. So, bilang isang lola, si Lola, napaka-asikaso niya. Halos lahat kaming magpipinsan, laki sa kanya. Since yung mga parents namin nagtatrabaho, personally yung nanay ko kasi is single mom, so kailangan niya mag-abroad para sa future ko. Then si lolo at lola ay yung nag-raise sa akin. Hanggang sa nag-aaral ako, magkatrabaho na ako. Ayun. So kada umuwi ako dito, pag dumadalaw ko kay lola, na-experience ko sa kanya yung pag-aaruga at pag-aasikaso niya. Ayun. So, pinagluluto niya ako. Yun, inaasikaso niya ako. Tapos pinagte-take out pa niya yung nanay ko ng ulam pag luluwas na ulit ako. Ayan. So, yun si Lola, sobrang naka-Diyos niyan. Sobrang malapit kay Lord. So, hindi ko rin alam, sa sobrang close niya, sumama na siya kay Lord. So, ayan, Lola, ikamusta mo na lang kami kay Lord dyan. Pagdasal mo kami, pagdasal ka din namin. Mainis ko yung sinigang mo na matabang, kasi tinipid mo yung sinigang mix. And ayun, hindi ko man lagi nasasabi sa'yo, pero mahal na mahal ka namin pagpipinsan. Ayun, salamat po. Si Ninita ay hindi lamang isang ina at lola sa pangalan.
kundi isang tahanan ng pagmamahal para sa kaniyang mga apo. Sa kanilang mga mata, siya ang yakap sa tuwing may takot, ang ngiti sa tuwing may tagumpay, at boses ng laging may paalala at dasal. Bilang lola, si Ninita ay naging huwaran ng walang kondisyong pagmamahal. Isang pagmamahal na mananatiling buhay sa puso ng bawat apo ng kaniyang iniwan. Sa bahagi pong ito, nais po pakinggan po natin ang pagbabahagi ni Binibining Julia Roberto bilang lola para sa kanyang lola. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa pakikiramay. Salamat po dahil nandyan kayo. Dahil po sa inyo ay nagiging mas madali para sa amin yung ganitong klase ng transition po ba sa buhay namin. Dahil sanay po kami na nandyan si Lola. Actually, ayoko po sanang magsalita kasi hindi ko alam kung ano yung i-share ko. Sa dami ng gusto kong sabihin, si Lola Nita po kasi talagang mahal na mahal namin yan. Kada uuwi kami dito, galing sa Manila, Mati, kailangan may apple ka na nila o kaya orange. Kasi pasalubong ko, sabihin niya, hindi ko na, di maganda yung prutas sa Manila, dito kita bibilan sa Boliran. Diyan, para malalaki. Tapos, ikaw mismo mamimili. Tapos naalala ko pa, medyo matampuin kasi yan si Lola. Tuwing uuwi kami, minsan syempre magme-merienda, ang merienda ng mga bagets. Milk tea, fries, mga ganyan. Pagdating namin dito, nakikita namin, wala, si Lola nandito sa harap, nag-aabang. Paano tayo bababa ng sasakyan, makikita niya yung milk tea, chichaw. Gusto niya, meron din po siya kahit unhealthy yan. Kaya ang favorite niya rin sa Milk Tea Network ay Winter Melon dahil yun din yung favorite ko. Lagi nang sasabihin, yung maliit lang. Tapos nasa ref lang yan, aabutin lang hanggang kinabukasan. Kasi health conscious po kasi yan si Lola. Alam niya yung mga dapat niyang kainin lang, mga bawal. Minsan lang konting sumusobra lang. Pero malaki po kasi ang tiwala niya sa mga gamot niyan, sa maintenance niya. Lagi niya pong sinasabi, siguro kung di niyo ako binibilan ng gamot, matagal na akong wala. Dahil sa inyo, mahaba yung buhay ko. Sabi namin, syempre, dapat bibilan ka namin ng gamot. Kasi love ka namin eh. Kasi expressive po kasi ako sa kanya. Siguro dahil babae, hindi po ako nahiyang magsabi sa kanya ng mga gusto kong sabihin. Kaya nung birthday po niya, December 14, uwi po talaga kami kasi magsa-celebrate kaming magkakasama. Nagulat lang po ako, 7 AM, tumatawag sa akin si Kuya Paolo. Akala ko, hinihintay na ako, nasa na ako. Sabi ko, wait lang kuya, kakagising ko lang. Nagagayak na kami. Tapos sabi niya, ako din gumagayak na ako. Alam mo na ba nangyari kay Lola? Sabi ko, hindi, na-stroke daw si Lola. Tapos, umiyak na po ako agad kasi naalala ko nung na-stroke siya ng 2017. Akala namin mawawala na siya noong time na yun. Kaya sobrang takot ako. Tapos, ang inaalala ko po yung kasama nila sa bahay, si Mami, 2 kapatid ko lang. Tapos si Kuya EJ dito, buti nga po, nandito si Kuya EJ, nakita niya si Lola na nung morning na yun. Kasi kung hindi, di po natin alam baka nung time na yun, mas maaga nawala si Lola. Kaya grateful po kami talaga kay Lord kasi nung time nung na-stroke siya nung December 14, nakakausap namin siya,
kwentuhan. Matatawa nga po kayo kasi may magra-rounds na doktor. Tapos tatanong kami, ano po ba yung gamot ni mother sa puso o kaya sa stroke? Tapos siya yung sumasagot. Yung gamot ko, ganito. Ewan ko po kung ano, merong astrobastasin din ako naririnig, merong kung ano. Tapos sasabihin niya kung tuwing kailan niya iniinom, nasaan, kung saan niya nilagay. Meron pa nga po bago po kasi siya ma-confine, nakita po kasi namin messenger niya. Kasi pala message po yan, pala Facebook yan. Ngayon, nakita namin na may utang daw siya po kasi kay Sister Arnel pa ng 500 para sa Thanksgiving. Nagpapamisa. Sabi niya kahit nakapikit siya, Day, kumuha ka ng 500 sa wallet ko, naroon. Ibigay mo kay Sister Arnel pa at nakakahiya. Hindi ko pa na ibibigay. Kasi nag-message po siya na, alis na. Sabi ko, huwag kang mag-alala, na-Gcash ka. Tapos, ang saya-saya po niya nung inaalagaan ko siya. Inaalagaan namin siya. Kasi kami daw nag-aalaga sa kanya. Sabi pa niya, tatayo daw siya, magkikilamos tuwing morning. Kasi magsisimba siya. Sa iPad lang naman po. Tapos, tinatanong ko kung saang mass. Gusto mo ba doon sa kay Father Fidel, doon sa Malolos, o gusto mo ba sa Quiapo? Sabi niya, i-search mo ang tungkod. Sabi niya, yun po pala sa San Jose. Tapos, every morning po yan, nagmimisa de Gallo. Alam niya kung pang ilang araw na. Tapos, lagi siyang sumasagot sa tugon. Lagi. Kaya po, pag nagmamas dito, nagpunta si Father dito. Pag may tugon na, iiyak ako kasi alam ko sumasabay siya Alam ko, nakikisali siya sa mass amin. Tapos, nung mga time po na yun, kasi naka-diaper po siya kasi hindi siya pwedeng tumayo. Sabi niya, nahiya daw siya kasi nagda-diaper siya, sayang daw. Sabi ko, huwag kang mag-alala sa diaper. Napakadaming diaper. Marami pa tayong biniling diaper, huwag kang mag-alala. Kasi po, nag-check out pa kami sa Shopee ng diaper. Kasi po, naisip ko kung mabe-bedridden siya, ako na lang yung mag-aalaga sa kanya. Pero hindi na po niya hinayaan na magpaalaga. Gusto po namin na alagaan siya. Kaya po nung nandun siya sa hospital, sabi ko, nung nasa ICU siya, pag mahirap na, okay na kami. Pahinga na. Di ba, dati nung mga bata kami, pag naglalaro kami, magpipinsan sa labas. Pagagalit ka kasi, uwi na, pagod na, pahinga na. Ganun din kami ngayon sa'yo kasi mahal na mahal ka namin. Gusto namin, okay ka. Tapos, kinakausap po namin siya. No, tumatango siya kahit nasa ICU. Then, dumating po yung time na hindi na po nagre-react yung katawan niya sa pain. Pero normal po yung vitals niya. Tapos, nung unti-unti po siyang nawala, nandun po kaming lahat sa tabi niya. Kaya po, grateful kami kahit ganun yung nangyari. Alam po namin na okay si Lola. Pahinga na siya, wala nang sakit. Nandun na siya kung saan yung magaan, masaya. Kaya po, yun po yung nananatili sa heart namin. Yung relief ba na mas okay si Lola kung nasan siya ngayon kaysa kung nagstay siya dito nang nahihirapan na gano'n. Kaya, Lola, kung naririnig mo kami ngayon, tingnan mo, ang daming nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ka namin. I love you forever. Kaming lahat. Yun lang po. Thank you. Salamat po.
Sa gitna ng buhay na puno ng pagsubok, si Ninita ay naging kanlungan ng mga kaibigan. Isang taingang handang makinig, balikat na maaasahan, at pusong marunong umanawa. Ang kaniyang presensya ay nagbibigay ng liwanag sa dilim at ngiti sa gitna ng pagod. Sa bawat alaala, mananatili siyang kaibigang hindi kailanman malilimutan. Ang pagbabahagi tungkol kay Ninita bilang kaibigan ay ibabahagi ni Sister Lucy Nasido. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasabi ko po sa aking kaibigan at kumari ay mabait po siyang kapitbahay. Laging nagpupunta sa amin, lalo na kung hindi ko nasasagot yung kanyang cellphone at may tatanong sa akin kung ano ang aming isusuot sa aming pagsaserve sa simbahan. At ang masasabi ko po sa kanya, mabait siyang tao at marunong makisama. Kaya mare, mahirap kitang makalimutan. Kailangan po. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang tawag na hindi lahat ay kayang tanggapin. Ngunit buong puso itong sinagot ni Ninita. Sa kanyang katahimikan at katapatan, nakita natin ang isang taong nag-ari ng sarili para sa kapurihan ng Diyos. Sa bawat banal na misa, mga gawain sa simbahan, mga panalangin, ipinakita niya na ang tunay na lingkod ay nagmamahal hindi para mapansin, kundi upang maipadama ang presensya ng Panginoon sa iba, lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Margarita Liwag ang magbabahagi tungkol kay Ninita bilang kapwa lingkod simbahan. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako po ay bilang isang kasamahan ni Sister Nita. Siya po ang masasabi ko dyan. Basta may po kampanin yan. Pagtatanong at pagtatanong kung anong kampanin. Lalo na po sa mga uniforme. Kaya talaga pong natatawagan po niyo si Sister Lucy. Tapos, ito pong magdang huli nito, madalas na po kasi siya sa Manila. Tumawag siya sa akin ngayon. Ang sabi niya, Sister, baka hindi na ako makapag-serve. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ako nagtatanggal. Hindi ako nagbabawas. Kung kailan ka pwede, pwede ka. Kaya pag po umuwi yan, galing sa Manila, nagsisimba po yan. Tapos nung minsan po, sabi niya sa akin, ayaw na akong payagan ng mga anak ko. Sabi ko, okay lang yan. Tatansayin mo ang sarili mo. Nung kung bago ma-hospital yan, nagpaalam na naman po sa akin yan. Sabi ko, basta yung kaya mo, kakampanan mo. Kaya wag ka akong mag-alala, hindi ka naman napawala dito. Kaya nga nung ma-hospital yan, nagulat ako. Mismo po ako nagulat. Kasi sa linggo lang po ang nakalipas, sa susunod na linggo, birthday niya. Nung po siya na-stroke. Tapos, bali, isang linggo lang po siya sa mga ospital. Tapos, bigla po, nabalitaan namin gano'n. Kaya po, nalulungkot po kami. Sana, Sister,
huwag ka na munang maluluto. Kasi hindi pa nagbabawas tayo. Nagkukulang na tayo ng server. Kaya huwag ka munang maluluto. Yan lang po ang masasabi ko. Mabait po yan aming sister na yan. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbahagi tungkol kay Ninita. Sabi nga ni Cara David, kung gusto mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbigay. Dahil habang buhay ang mga taong iyong natulungan, buhay din ang alaala mo. Tunay nga po, habang may mga pusong nakaalala sa kabutihan mo, mananatili kang buhay sa amin. Ang iyong mga gawa ng kabutihan ay parang ilaw na hindi namamatay. Patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mga naiwan mong nagmamahal. Bagamat may hangganan ang buhay sa mundong ibabaw, sabi nga po, parang gamot o pagkain lang na may expiration. Ang iyong pagpanaw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi ng katuparan. Lola, expired ka man sa mundong ito, pero hindi kailanman sa aming mga puso. Ang iyong alaala ay patuloy naming kakapitan dahil sa bawat tawa mo, sa bawat panalangin mo, sa mga kwento mo, lalo ka naming maaalala. Sabi din daw po, sa lahat daw po ng lengguwahe, English man, Tagalog, o kahit anong wika, ang pinakamalungkot daw na salita ay ang salitang goodbye. Totoo iyon, sapagkat napakahirap magpaalam, lalo na po ang ating babatingin ng goodbye, ay isa sa taong naging bahagi ng ating buhay, isang kaibigan, isang kasimbahan, isang kapamilya, isang pusong marunong umunawa. Siguro po ngunit salig na goodbye ang sabihin natin, mas piliin nating sabihin hanggang sa muli. Dahil naniniwala kami hindi ito paalam kundi panandali ang paghiwalay. Sa piling ng Diyos muli tayong magkikita sa tamang panahon. Doon kung saan wala ng luha, sakit o pamamaalam. At bago ka tuloy magpahinga, nais namin sabihin sa iyo, Lola, mission accomplished. Lola Ninita, natapos mo ang iyong layunin dito sa lupa. Naging mabuting ina, Lola, at tapat na lingkod ka sa Diyos. Tinapos mo ang karerang ito ng may dangal, may ngiti at may pusong puno ng pag-ibig. Sa kabutihan mo, isa lang ang masasabi ng Diyos sa iyo kapag nakarating ka na sa langit. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Magsitayo po tayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
O Diyos, dakilang may likha at manunubos ang lahat ng mananampalataya, ipagkaloob mo sa kaluluwang iyong lingkod na nahimlay na ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng aming taus-pusong panalangin, makakamtangawan niya ang pinakaasam na kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ikaw na nagpapatawad at nagliligtas sa sangkatauhan, nagsusumamo kami sa iyong habag, na ipagkaloob sa yumaong ito ang grasya na makibahagi sa walang hanggang kaligayahan sa pamamagitan ng Birhen Maria at ng lahat ng santo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban mo nawa si Ninita ng kapayapaang walang hanggan. Silayan mo siya ng liwanag na walang katapusan. Mapanatag nawa siya sa kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Habang iniintay pong mag-prepare yung banda, narito po ang slideshow po ng mga pictures ni Ninita. Only you
Sinusulong ang bituin. Di mo man silip ang langit. Di mo
Punos ng sa hapos ng hangin. Alaala mo ba nakabuti sa pisngi? May harupin ng hangin. May harupin, ika'y nandito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong palisan, ang tanging papago ko ay Nasaan na dito yun? Thank you.